Nakikita nyo ba to? This is an actual demand letter from a bank regarding my canceled credit card. Bakit ako may ganyan? Well, kagaya din siguro ng iba sa inyo kasi minsan na rin ako naging pabaya, minsan na rin ako naging walang disiplina, at syempre minsan din ako nagkamali. So, tao lang din tayo. Ang problema lang kasi minsan yung ibang pagkakamali natin, merong mga irreversible consequences katulad ng bad credit history. Kagaya ng mga demand letter na kagaya nito or minsan mas worse pa nga talagang actual small claims case na. Kaya sa video na to guys, pag-uusapan natin ano ba yung mga pinaka-damaging na mistakes na pwede nating magawa sa credit card natin na minsan akala natin okay lang pero in the long term pala napakadelikado na. I'm talking about cardinal sins pagdating sa credit card. So hindi lang ito yung mga simpleng mistakes. Siguro most of these mistakes aware na rin naman na kayo since nag-aaral na rin kayo about credit cards. But let me share my experience sa mga mistakes na to para syempre hindi nyo na maranasan at hindi nyo na pagdaanan. But then again, bago natin simulan yung video natin, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe at gusto mo mga ganitong klase ng videos, please hit the subscribe button and of course, the bell icon para notified ka pag may mga bagong videos. Number one na mistake na talaga naman pinagbabawal talaga na gawin natin is yung hindi pagbabayad ng full amount. Yung hindi pagbabayad ng total amount due na nakalagay dun sa statement of account mo, it only means na magkakaroon ka ng finance charge dun sa susunod mong statement of account. And syempre, sabi ko nga, ang paggamit ng credit card, ang goal is hindi ka mag-interest. Kasi pag nag-i-interest ka, nagfo-forfeit din yung mga benefits na nakukuha mo. Ang problema lang minsan, maraming mga beginners ang hindi aware dito. So akala nila, okay lang na minimum amount due lang yung binabayaran nila. Since nakalagay sa statement of account nila, may minimum na pwede silang bayaran. Ang problema pa nga dyan, usually yung mga bangko, pag tinignan mo yung statement of account, ine-emphasize pa nila yung minimum amount due na parang ang dating, ito dapat yung binabayaran mo. And kung hindi ka talaga aware na hindi dapat yung minimum amount due ang tinitignan mo, kundi yung total amount due, and over time, ganun yung ginagawa mo. Naku, napakadelikado nun. Kasi ibig sabihin, nagpapatong-patong na yung finance charges mo nang hindi mo alam. Pero minsan, alam din naman natin na yung total amount due talaga yung kailangan nating bayaran. Pero syempre, alam naman natin ang buhay, di ba? Minsan talagang nagkakaproblema. Minsan, hindi talaga natin kayang bayaran ng buo yung total amount due. Well, kapag ganun na nangyari, talagang matinding budgeting yung kailangan, no? Kasi baka mamaya, hindi mo na ba-budget talaga yung paggamit mo ng credit card at gamit ka lang ng gamit, sobra ka na pala sa paggamit mo sa credit card. Ang rule of thumb nga dyan kasi palagi is huwag mong gagamitin yung credit card mo for something kung wala ka pa namang perang nakalaan para doon. Pero syempre, alam naman natin na hindi ganun kadali yun, di ba? Kasi syempre, minsan may makikita tayo sa mall, for example, naglalakad tayo at gusto nating bilhin yun, and then meron tayong credit card na alam natin na pwede nating gamitin para makuha yung something na gusto natin. Well, hindi ko naman sinasabi na okay lang yun, Kaya lang, sinasabi ko, normal lang na nangyayari yun. Kasi, ang instinct ng tao talaga kapag may credit card is may pambili siya. That's actually the challenge, yung tinatawag nilang delayed gratification. Kasi kung you will give in dun sa gusto mo at bibilin mo using their credit card, kahit wala ka pang budget for that, then definitely, pwede ka rin magkaroon ng problem in the future. Kaya pag credit card talaga, dapat meron kang matinding disiplina, na pigilan yung sarili mo if ever na alam mong may gusto kang bilhin, pero hindi mo pa kaya. Ako ilang beses ko na rin naman ginawa yun na alam ko wala pa akong budget for that, pero tinuloy ko pa rin yung purchase. Pero at the time na babayaran ko na siya, dun sa total amount due ko sa statement of account ko, talagang binabayaran ko siya ng buo at meron ako mga sinasacrifice that time kasi alam ko na hindi dapat na hindi bayaran yung total amount due. Although meron na rin nangyari sa akin before na parang hindi ko talaga kayang bayaran ng buo yung total amount due, what I did is instead of paying only the minimum amount due, ang ginawa ko is pina-convert ko to installment yung total balance nung statement of account. So in that way, mababayaran ko siya in installment, 3 months, 6 months, kaya lang may interest. Pero for me, still better yon kasi ilang percent lang yung interest, around 1% per month compared mo sa 3% na finance charge. Tapos may negative impact pa yun sa credit score mo kasi nagmi-miss ka ng payment. Same with not paying the total amount due, Kapag na-late ka naman ng payment mo, lagpas ka sa due date mo, same thing, na mag-i-incur ka ng finance charge. Well, kung may pangbayad ka naman, at hindi mo naman problema yung total amount due na nasa statement of account mo, at parang tinatamad ka lang at gusto mong bayaran mismo sa due date yung statement of account, then bayaran mo na agad kasi
mahirap pa yan 'pag lumagpas ka pa't nakalimutan mo pa bigla o kaya nagka-emergency pa, mahirap pa yan, nagka-finance charge ka pa. Ako honestly kasi tinatamad talaga akong pumunta sa branch, pumila, ta's magbayad dun. Buti na nga lang ngayon na talaga napakarami ng options to pay 'no, lalo na online. Kung meron kang bank account dun sa bank mo, like for example, meron kang, Union Bank account, meron kang BPI, or any bank account dun sa credit card mo, puwede ka na mag-direct payment using the mobile app ng bangko. Pero nung nagsisimula pa ako wala pang mga gano'n 'no, so kailangan mo talagang pumunta sa branch, kailangan mo talagang pumila o kaya sa mga bayad centers. Alam naman natin yung mga bangko sa Pilipinas 'di ba, lalo na sa mga sikat na bangko katulad ng mga BPI, mga BDO, talagang punong-puno 'yan at minsan nauubos yung oras mo kakapila, magbabayad ka lang naman ng credit card. Kaya kung ayaw mo ma-hassle 'no, at meron ka naman ng naka-ready pambayad sa credit card mo na kayang i-cover yung total amount due, pwede mo ng bayaran online. Pwede mong bayaran through GCash. Yun nga lang, kapag mga GCash or Bayad Center, mga other channels, bayaran mo siya ahead of time kasi hindi same day posting yun. Unlike for example, ang gagamitin mo is yung mobile banking app ng bangko na yun, then definitely, mostly same day na yung nagiging posting niya. Well, kung kaya mo nga mag-auto debit, mas okay, di ba? Kasi paglabas ng statement of account mo, automatic na yan babayaran ng bangko mo. Yun ang talagang better option. Kasi number one, hindi ka na mahahassle, hindi mo na iisipin, automatic babayaran na siya. Talagang masusure mo na hindi siya lalagpas sa due date. Ang problema, syempre, kailangan may laman na enough yung bank account sa pambayad dun sa total amount due mo. Pero syempre, katulad natin na hindi naman ganun karami ang pera, di ba? So, mas okay na sa atin yung nag-a-alarm na lang, okay? O nagka-calendar. Pero minsan talagang hindi din may iwasan, nalilate talaga yung pera at umaabot ka dun sa mismong due date mo, okay? So, pag ganun na, talagang sipagan mo na pumunta ka na mismo sa branch. Kasi yun, siguradong hindi ka matcha-chargean ng finance charge. Pero kung ang ginawa mo is hindi ka nagbayad direct sa branch tapos on the due date na mismo yung pagbabayad mo, possible talaga na ma-chargean ka ng finance charge. Pero based on my experience, nagawa ko na yan before actually, at na-chargean ako ng finance charge. Pero tinawag ko naman dun sa bangko at nagpa-waive ako. So, nagsabi lang ako syempre ng dahilan. Like for example, hindi ako nakapunta agad sa bangko at ito lang yung available na payment center kung saan ako makakapagbayad. Nawi-waive naman siya. Isa pang mistake sa paggamit ng credit card na talaga napakadelikado is yung paggamit ng credit card sa business and taking too much risks. I know, no, napakaraming tao, including myself na rin, no, ginagamit yung credit card nila for different kinds of businesses. Ginagawang kapital yan, usually ginagamit yung credit card pambili ng mga initial supplies o kaya ginagamit to take out cash loan. So napakaraming ways para gamitan ng credit card to start a business. Businesses naman na parang okay lang na start using your credit card, na discuss din natin yan sa ibang videos natin before. Actually, isa dyan is yung pagtatayo ng sari-sari store. Basta alam mo kung hanggang saan magkano lang muna yung initial mong pwedeng umpisahan na investment. For example, nag-start ka for 5,000 pesos. Kasi let's say for example, meron kang 5,000 pesos sa bangko. Then yung plano mong palaguin, yung mga kinita mo is i-reinvest mo dun sa business, so hindi mo na kailangan gamitin ulit yung credit card mo for another investment. So, meron kasing mga businesses ang ginagamit ng credit card na sobrang risky. Lalo na yung mga nagpapautang, nagpapagamit ng credit card, tapos gagamitin nila yung credit card nila. It's risky kasi yung pangalan mo mismo yung nire-risk mo dahil sa'yo nakapangalan yung credit card. So pag nagkaroon ng problema, let's say hindi ka binayaran o kaya niloko ka, then definitely talagang maapektuhan yung credit score mo. Actually, it happened to us, no? Kasi nga ginagamit ko nga sa business yung credit card. It happened to us na may nang scam sa amin. Actually, kakilala pa namin, yun yung masakit doon. Yun mismo yung business namin, no? So, kumukuha kami ng mga gadgets using our credit card, then binibenta namin sa mga kakilala. Ang aming style kasi is sa mga kakilala namin binibenta para safe. Problema, hindi rin pala safe yun. Kasi kahit kakilala mo, minsan talagang kung lulukuhin ka. So, ingat talaga kayo pagdating sa mga ganun. At kung may iwasan nyo na gamitin na nga for business, mas okay siguro. For me, mas okay yun kesa magkaroon pa kayo ng ganitong problema. So, ang ginawa sa amin order ng napakarami, order after order, tapos bigla na lang siyang hindi nagbayad. Bigla na lang siya nag-stop payment. Ang ending, edi kami ang sumalo lahat dun sa bangko, no? So, napakalala kasi ang daming transactions and medyo malaki talaga yung amount, no? So, I was forced to
cancel some of my credit cards. Ang dami kasing cards talagang naapektuhan eh. So I really have to cancel some of those cards para mapa-installment ko yung outstanding balance at mabayaran ko siya. So actually dun nagmula itong demand letter na to. So okay, dun sa nangyaring yun sa amin. Actually yung iba binabayaran ko pa rin until now no sa mga credit card banks. Binabayaran ko pa unti-unti pero marami na akong na-close. Yun naman ang kagandahan doon. And good thing is hindi naman naapektuhan lahat ng credit card. So marami pa rin natira no. So ang good thing na lang din doon kasi is malakas talaga kumita yung business namin eh before. So na-cover pa rin niya yung ibang credit cards at talagang na-recover niya at talagang na-save niya. Actually sa dami ng pinagdaanan kong yun about credit card, yun din actually yung reason ba't ako nagtayo ng Noy Finance eh. Kasi syempre to spread awareness no pagdating sa credit card safety, sa paggamit ng credit card, paano ba tamang gamitin ng credit card para syempre yung mga mistakes natin hindi nyo na magaya. Kasi I know kung meron mang pagkakamali doon, malaki yung sa akin kasi masyadong malaking exposure ko no. So masyado kong ni-risk yung credit profile ko by using my own credit card doon sa isang business na talaga medyo risky. Siguro ganun lang talaga ang buhay no. Minsan mahirap talaga magtiwala. Kaya nga sabi natin, 'di ba? Always treat your credit card na parang toothbrush nyo, no ba? Kasi ang toothbrush nyo, hindi nyo pinapahiram kung kani-kanino. Unless na lang pinapahiram nyo. Pero I hope hindi, di ba? At sa inyo lang yan. So, ganun din yung sa credit card nyo. If gagamitin nyo naman for business, okay lang din naman. Siguro, make sure nyo lang din talaga na merong backup talaga na cash. Okay? And minsan, yung credit card, it can serve as an alternative lang din for emergency. Like, for example, kailangan mo mag-replenish ng supplies. So, pwede mong gamitin yung credit card paminsan-minsan. Kasi ako, meron na rin akong nakilala, di ba, na nag-start siya ng business niya using credit card at ngayon, ang laki na nung store niya ng mga sapatos. So, okay din talagang gamitin ng credit card but be very careful, no? Kasi, yun nga, kapag nakatagpo ka ng talagang lolokohin ka, kahit kakilala mo, eh, maapektuhan ka talaga. Another mistake, no, na very guilty tayo is yung too many credit cards. Ayan, ilang beses ko na sinasabi yan, di ba? Ang sabi ko pa nga, pagdating sa credit cards, it's not the more the merrier, kundi the more the messier. Dati kasi parang wala akong pakialam no, kung wala akong kuha ng credit card, tapos nagugustuhan ko lang talaga pag mataas yung credit limit, di ba? So aminin nyo rin, di ba? Kapag kayo nakakatanggap kayo ng bagong credit card, talaga na-excite kayo, tignan magkano yung credit limit na binibigay sa inyo. So sa mga na-excite dyan, no, nasilipin yung credit limit nila pag may bago silang credit card, comment naman kayo sa baba, no? Baka naman ang dating eh, ako lang pala yung ganun. Syempre, aside from the fact na ang ganda ng mga credit card design, di ba? So ang dami mo sa wallet. Napaka-angas tingnan minsan, no? Lalo na pag ang mga credit card mo, mga black na napakaganda na taas ng credit limit yan ah. So yun, apply lang ako ng apply, na-approve. Yung iba naman na-decline. Hanggang sa umabot ako sa time na wala na akong ma-applyan kasi na-applyan ko na lahat. So nawala na rin yung thrill sa akin no, na mag-apply ng another credit card kasi wala na eh. Wala na akong ma-applyan. Ang natitira na lang is yung mga shared limit. So wala rin namang mangyayari doon kasi same credit limit. Okay? So after that, nag-kick in na sa akin yung reality na ito, ganito karami yung credit card ko. So ang ending, since meron akong Excel, doon ko nilalagay yung record ko ng credit card, which by the way, ina-encourage ko kayo na gawin din, no? Kung may mga credit card kayo, i-Excel nyo yung mga yan, no? Yung mga transactions nyo, payments nyo, para mabangga nyo sa statement of account nyo, malaman nyo kung talagang tama. Kasi baka mamaya may mga fraudulent transactions na hindi nyo napapansin. Anyway, pagdating doon sa Excel ko, napakaraming credit cards, okay? Color-coded pa yan. So, iba-iba, no? Per bank, iba-iba per card. Ang problema, sa sobrang dami niya, nakakalito na, okay? So, kailangan mong tingnan magkano yung statement balance, yung total amount due, tapos kung kailan mag-due date. Isipin mo, no, 27 credit cards, re-reviewin mo yung statement of account. Baka isang buong araw yun. Talaga nakakaubos ng oras, no, lalo na kapag hindi pa nagmamatch yung record ko. Diyos ko, naalala ko, napaka-frustrating, no. Tapos andyan pa yung annual fee, napakaraming annual fee, tapos sabay-sabay pa minsan mabibil. So, ang ending, instead na ma-maximize ko yung benefits ng credit cards, hindi ko na siya na-maximize. Actually, iba nga dun, hindi na ako aware sa mga benefits ng ibang credit cards. Minsan, pag may bibilin ako, magbabrowse ako ng credit cards ko, ano ba yung magandang credit card para sa expense na to? So, hindi ko na maalala. Well, kaya nga ngayon, ang pinipreach natin is kung ano lang yung mga usual expense mo, yun lang yung credit card mo. Kung gusto mo ng multiple, kung gusto mo naman ng isa lang, okay lang din. Mahalaga is yung na-manage mo talaga, di ba? At hindi ka nalilito at na-maximize mo yung benefits. Siyempre, as much as possible, yung walang annual fee, di ba? So, dyan sa link natin sa baba sa description, no, sa Moneymax, napakaraming credit cards dyan ang walang annual fee, no? Meron yung Union Bank Rewards,
Union Bank Q, I think pati yung Metrobank Titanium meron din promo na no annual fee. So check nyo lang yung description natin sa baba. Link from Manimax kung gusto nyo mag-apply para pag na-approve kayo, meron din kayong matanggap na welcome gift. Yung next na mistake na talaga naman kailangan nating i-avoid, no, ito about mentality natin to, no, yung pag-iisip natin na pwede nating bilhin kasi may credit card naman tayo. Ito yung tinatawag na impulsive buying, no? So basically, ito na rin yung dinidiscuss natin kanina. For example, naglalakad ka sa mall, tapos wala ka namang planong bilhin. Naglalakad ka lang doon kasi doon ka sasakay pa uwi, for example. Ang problema, meron kang nakita sa gilid mo na gustong-gusto mong sapatos, for example, or bag, or kung ano man. Siyempre, ang tendency is tignan mo magkano yung presyo, kung gusto mo ba talaga siya, tapos may credit card ka. So, ang tendency, mapag-iisip ka. Bilhin ko na kaya to since may credit card naman ako. And ang sabi ko nga kanina, hindi nakakatulong yung mga sale. Kasi kung may mga sale yan, tapos may mga freebies, definitely, mas nakakainganyo siyang bilhin. And kapag nag-decide kang bilhin yung item, syempre doon na papasok yung problema na may nakalaan ka bang pera para doon? Kasi kung wala, saan mo ngayon kukunin yung pera pambayad dun sa credit card mo? Normally, ang nangyayari dyan, bahala na si Batman. Ako sobrang guilty ko rito, no? Lalo na nung nag-i-start pa lang ako. Kasi nag-work ako before sa Taguig. Nadadaan ako sa mga Glorieta, nadadaan ako sa SM Makati. Lala ko nun before, may parang in-offer sa akin na pabango. Yung pabango, napakaraming freebie. So, syempre, iniisip ko, nagtatrabaho naman ako, nagpapagod ako, kumikita naman ako ng sarili kong pera, bakit hindi ako bumili ng para sa akin din naman? Alam nyo na yung mentality, di ba? Yung deserve ko naman mentality. Actually, for me, wala namang problema dun, no? Kasi kung deserve mo naman talaga at gusto mong rewardan yung sarili mo, why not, di ba? Kasi yun nga yung dahilan ba't ka nagtatrabaho, di ba? Para, syempre, makuha mo rin yung mga gusto mo, ng mga mahal mo sa buhay. Ang sinasabi lang naman natin is i-budget mo, no? So, i-plan mo yung gusto mong ibilin para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Hindi yung impulsive buying. Kasi baka yung binili mong reward, ang ending is maging suffering. Kasi hindi mo mabayaran pagdating na ng due date. Kaya ang technique dito, no, i-treat mo yung credit card mo na parang ATM. Kasi kung yung ATM walang laman, hindi mo gagamitin, di ba? So kung tinitreat mo yung credit card mo na parang ATM, teka, walang laman to. Pag may credit card ka kasi, madaling maisip di ba, na meron kang pera. Pero ang reality, hindi pera yun utang yun Kaya ako ngayon, ang ginagawa ko na is nagbabudget na ako, no, for items na gusto ko na hindi planned. Okay, so ang ginagawa namin, for example, ako maglalaan ako ng around 2,000 pesos. So sa monthly budget, kahit hindi planado yung gusto kong bilhin, alam ko na meron akong 2,000 pesos na nakalaan kung ano man yung item na gusto kong bilhin. Para kung may gusto man akong bilhin, mabibili ko siya. So for me, okay na sa akin yung 2,000 pesos monthly, no? So sa Shopee, marami na mabibili yun. Hindi rin naman kasi talaga okay yung mag-overspend, di ba? Lalo na kung i-combine mo pa yan sa hindi pagbabayad ng total amount due mo o kaya hindi pagbabayad on time. So anong magiging result nun? Di finance charges. And kapag nagpatong-patong na yung finance charges mo, ano na mangyayari? May bad record ka na dun sa bangko. Magiging masama na yung credit score mo. Hanggang sa darating yung time na hindi mo na siya mababayaran at makakancel yung credit card mo, tapos mabablacklist ka na dun sa bangko. Tapos ang worst is mapapasa ka na sa mga law firm at sila na yung magpapadala sa iyo ng mga demand letter kagaya nito. At ang pinaka-worst is kapag talaga nakasuwang ka na. Isipin nyo, di ba, yung akala natin na simpleng mistake lang na gusto ko lang naman bilhin di ba? Pero kung hindi tayo maingat, pwede talagang mag-lead yun sa ganun. Instead na nagagamit natin yung credit card natin to help us, no, sa mga goals natin financially, nagiging kabaliktaran yung nangyayari. Hahabulin ka ng mga bangko, ng mga collection agencies. Naku, nakaka-stress yun, super. And ang bad news, kapag kailangan mo ng help ng bangko in the future, let's say for example, kailangan mong mag-loan for a new house, a new car, or a business, hindi ka na makalapit. Pero kung kailangan nyo na malalapitan sa mga problema nyo sa credit cards, pwede nyo i-check yung ating link, no, sa deep dive natin, no. So meron tayo dyan detailed response at one-on-one video call. So depende na lang din yan dun sa problem ninyo. So yun guys, no, medyo stressful tong video na to kung tutuusin. Pero I hope na nabigyan ko kayo ng awareness sa mga credit card mistakes na dapat talaga iniiwasan natin, no. So ito, real talk talaga to, no? So kung nagustuhan nyo tong video na to, i-hit nyo naman yung like button. Tapos share nyo na to sa mga friends nyo na tingin nyo kailangan nila ng ganitong klase ng video. Meron pang ibang mga mistakes, no, sa paggamit ng credit card na baka hindi rin kayo aware. Minsan kasi hindi common yung ibang mistakes, no? So pwede nyo i-check
dito sa video na to. And that's it guys, no? I hope marami kayo natutunan dito sa video na to at nagustuhan nyo tong ating video about mistakes sa credit cards, no? So sana hindi nyo na gayahin pa. Okay. So again, this is Raymond from Noy Finance and I'll see you in the next video.